Magandang araw sa lahat mga kaprobinsya at welcome sa Silang Mix Channel. Yung iba-vlog na naman po natin ngayon ay yung tungkol sa isang buko ng nyog, buko or nyog na kakaiba din yung ano niya, kakaiba din yung variety niya. Ito ay yung yung Thailand sweet. Kaya nga niya tinawag na Thailand sweet dahil ito din ay galing sa bansang Thailand, sa lugar sa Thailand. At ito po yun. Mula nung binili ko ito nung pandemic, nung nabili ko ito nung pandemic ay bali yung limang seedlings ito, bali lima sila. Tapos sinubukan ko talaga dahil yung lugar na pinuntahan namin ay ito yung business nila. Nasa mga 40 to 50 hectares yung tanim nilang ganito. Tapos nagpaparami din sila or nagbenta ng concentration din sila ng mga seedlings ng Thailand sweet. At ito yun. Ang kaibahan naman ng Thailand sweet kumpara doon sa pandan, yun ay sobrang matamis din. Pero ito talaga, ang nakadesign nito ay talagang pangbenta for business talaga. Dahil kahit sa ganitong torman, pag naibuksan mo siya, kung matamis man yung buko pandan at mabangong pandan, ito naman yung tamis niya ay kakaiba din. Yung parang hindi mo maano kung anong klaseng tamis na kakaiba sa tamis ng buko ng Pilipinas. Kaya siya tinawag na Thailand sweet kasi matamis na sobrang matamis na talaga. At saka nung mula ng itanim ko to, nasa mga 2 kalahating taon siguro, nag-uumpisa na siyang namunga. Kaya ngayon, ito po, kita niyo po yung sa itaas na bunga niya, hindi na din siya huminto. Ayan, kahit dito sa gilid, tapos, nung una, medyo 2, 3, 7, 5, ganon yung mga bunga niya. Pero nung sa huli, ganito na po karami yung bawat isang niya, isang labas ng niya, yung buwig niya. Ganito na karami at saka dun sa kabila, ang dami na. Hindi na siya huminto hanggang sa napaligiran na siya ng bunga. Ayan po. Tapos, mas lalong gumami yung nagiging buwig niya. Tapos yung height niya, pag nag-harvest ka ng ganito lang kahaba, halos man height lang yung pwede mong abot kamay lang yung bunga niya. Mas mag-enjoy kang kumuha or magpitas as long as gusto mo dahil nasa mababa lang at makakapagpili ka kung saan pwede. Kasi po yung sign po ng pwede na siyang kainin o pwede na siyang inumin na matamis na. Ganito po yung kalaki. Yung dapat yung nasundan niya, ganito kalaki. Tingnan niyo po. Ganito kalaki dapat or magkasinlaki ng kamao ko. Yung nasundan niya, yung nauna niya, yun ang pwede na. Kaya ito, bago lang pitas itong isang buwig. Yan po, yan ang isang sign. Yan ang isang sign na pwede ka nang magpitas. Pag ganyan kalaki yung sinundan ng nauna na gusto mong kunin. Kaya ganyan yung Thailand sweet, mas mababa yung height niya, halos man height lang na pwede mong makuha. Ayan po, kahit nasa itaas po, ang dami na niyang magkasunod na buwig. At saka yung isa nito, 5 ito sila. Ito pa nga yung isa. Tingnan niyo po, ito pa yung isa, nag-uumpisa na rin. Ayan po, Ayan po, nag-uumpisa na siya. Ito, kasabay silang 5 itinanim, magkapareho sila ng lupa, magkapareho silang application ng abono or ng fertilizer andun. Pero mas nauna yung nasa kanto po, yung unang ina-vlog ko, mas una yun siyang nagbungay kaysa sa dalawa. Uli itong dalawa, halos magkasabay itong dalawa. Sa 5 itinanim ko, isa yung nauna na mas marami na ngayon, tapos magkasunod itong dalawa na magkasabay sila na halos magkapareho yung dami ng inilabas na buwig. Ayan po, mas mababa din. Tingnan niyo po. Yan. Hindi ko pa nakikita sa mga kung umpisa pa at saka yung isa. Ganyan po yung yung
yung mas nakakalamang tayo pag dito tayo nagtanim ng mga puno na yung haba niya o yung height niya ay hindi sobrang mataas. Kasi pag nasa bakuran natin, mas malusog kasi yung lupa. Yun ang naoobserbahan ko. Pag nasa bakuran ng natin yung mga itinanim natin, mas madali silang tumubo. Tapos mas madali kang makakakain at mas malusog yung lupa. At saka sasabayan mo rin ng fertilizer or abono every 3 months. So kaya ganyan ang mangyayari. Tapos pag medyo mainit, anuhan mo na rin, depensahan mo na rin o susuportahan mo na lang din ng tubig. Kaya ganito ka sarap. Ganito ang kaibahan pag dito tayo sa probinsya, mga kaprobinsya, dahil makakapagtanim kayo ng nasa malapit lang. Kasi yung buko, walang taong hindi gustong kumain ng ganyan. Halos lahat gustong kumain. So pag ganito, pag malapit lang, kagaya nito, pag malapit lang, pag nasa mababa lang, gusto mo kumain. Makakakuha ka, makakakain ka, makakapitas ka dahil nandyan lang. Pero yung paligid ko ay nakabakod dahil pag open din, ay hindi rin pwede kasi pag walang tao, marami ding makakabenepisyo. Pero pag nakabakod, tuloy-tuloy yung bunga niya na hindi nakukunan. Ganyan yung sikreto na pag sinanim mo sa malapit ng bahay, mag-i-enjoy ka talagang kumain dahil kakaiba yung tamis, yung lasa ng kanyang ng kanyang laman. Kaya pag gusto niyo magtanim ng buko, tanim kayo ng pandan, magtanim kayo ng ganito ng Malaysian. Ito wala pang seedlings, ito siguro nauna. Siguro yung magiging seedlings, ito yung pinakamatanda dahil yung nauna nito na bunga ay binigay namin sa bahay sambahan dahil first fruits po yun. Binigay namin sa bahay sambahan. Ito yung pangalawa na gagawin namin sinilya po or seedlings para naman kung makakaparami kami at makakapamigay or makakapagbenta. Kaya sa hapang ito, maraming salamat. Thanks for watching our Silang Mix channel at God bless us all at magandang hapon sa ating lahat.